Sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, mahalagang tanungin kung ano ang kahulugan nito sa mga mamamayan ng Mindanao at sa buong Bangsamoro. Magbalik tanaw tayo at sariwain ang diwa ng revolusyon sa episode na ito ng Kwentong Bida na EDSA at 40, Alaala, Aral at Pananagutan. Noong September 23, 1972, ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation 1081 o Batas Militar. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Batay sa datos ng Amnesty International at Human Rights Victims Claims Board, mahigit 70,000 na mga Pinoy ang naaresto. 34,000 plus ang nakaranas ng torture. 3,200 plus ang pinaslang o biktima ng extrajudicial killings. Libo-libo ang sapilitang pinatahimik o nawala at hindi na natagpuan. Ang media ay isinara. Ang Kongreso ay binuwag. Ang mga kritiko mula estudyante hanggang pari ay inaresto. Taong 2018, kinalala ng Human Rights Victims Claims Board ang mahigit 11,000 official claimants bilang biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong batas militar. Sa Mindanao, iba ang bigat ng batas militar. Noong dekada 70, sumiklab ang armadong tunggalian sa pagitan ng pamahalaan at mga Moro revolutionary groups, kabilang ang Moro National Liberation Front o MNLF. Maraming displacement ng mga komunidad, may mga nangyaring pambobomba at military operations sa Lanao, Maguindanao at Sulu. Lumala ang tensyon sa pagitan ng Estado at Bangsamoro communities. Sa ilalim ng batas militar, naging sentro ang Mindanao ng malawakang militarisasyon. Maraming sibilyan ang naapektuhan, hindi lamang dahil sa human rights abuses, kundi dahil sa armadong labanan. Para sa maraming Bangsamoro families, ang martial law ay hindi lamang issue ng demokrasya. Ito ay issue ng digmaan, displacement at pagkawasak ng kabuhayan. Pagdating ng 1986 at ang pag-aaklas sa EDSA, nagwakas ang diktadura at nagsimula ang bagong yugto ng demokratikong pamahalaan sa ilalim ni dating Pangulong Corazon Aquino. I, Corazon Cojuangco Aquino, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully that I will faithfully and conscientiously and conscientiously fulfill my duties fulfill my duties as President of the Philippines, as President of the Philippines, preserve and defend its fundamental law, preserve and defend its fundamental law, execute its just laws, execute its just law, do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself and consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God. Para sa maraming Pilipino sa Luzon at Visayas, ito'y simbolo ng pagbabalik ng kalayaan. Ngunit sa Mindanao, hindi agad natapos ang armadong tunggalian. Nagpatuloy ang peace negotiations sa iba't ibang administrasyon hanggang sa maitatag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 2019. This is a start of a new chapter in the history of the Bangsamoro. As we mark a new chapter, finally correct the historical injustice. May mga Bangsamoro na nakikita ang EDSA bilang mahalagang hakbang sa pagbabalik ng demokratikong espasyo para sa peace talks. May iba namang naniniwala na ang tunay na kapayapaan sa Mindanao ay resulta ng dekadang negosasyon, hindi lamang ng 1986 uprising. Ibig sabihin, ang EDSA ay mahalagang bahagi ng pambansang kasaysayan, ngunit ang Bangsamoro struggle ay may sarili ring malalim at natatanging konteksto. Noong 2022, nahalal bilang Pangulo si Ferdinand Marcos Jr., anak ng dating Pangulong Diktador ng Pilipinas. Para sa ilan, ito ay bagong kabanata ng pagkakaisa. Para sa iba, ito ay paalala ng kahalagahan ng historical memory.
Ang kasaysayan ay hindi lamang koleksyon ng numero. Ito ay koleksyon ng mga buhay. Sa Luzon, ang EDSA ay simbolo ng people power. Sa Mindanao, ang dekada 70 ay simbolo ng sugat at pakikibaka. Ang hamon ngayon, lalo na sa Bangsamoro, ay kung paano pag-iisahin ang dalawang alaala. Ang laban para sa demokrasya at ang laban para sa sariling pagpapasya at kapayapaan. Ang ika-40 anibersaryo ng EDSA ay hindi lamang paggunita ng tagumpay. Ito ay paanyaya sa mas malalim na pag-unawa. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang katahimikan ng baril. Ito ay presensya ng hustisya. Ako si Jeff Mendez at ito ang Kwentong Bida.